Magandang gabi po mga kaibigan, alas 10:14 po. Ang ating po pag-usapan ay patungkol po, bakit ang tanong ay bakit kapit tuko si Win Gatchalian kahit alam niya na yung kanyang posisyon ay nakikita na siya na sobrang nakakapit tuko siya kay BBM at malapit-lapit na siya kay BBM, hindi na interes ng bayan ang pinaglalaban niya kasi kung lumipat siya, wala namang problema kaya sabi mo walang problema, eh dapat lumipat ka na kay Alan. Para matuloy ang, takbo ng Senate, hindi puwede yung nang-agaw kayo at kinulang kayo, parang ano yung sinubok niyo ngunit hindi na ano, ngunit kinapos. Kaya dapat hindi kayo puwedeng umupo at mamimilit na si Alan ang pasurrenderin mo. Ano ka talaga, wala ka talagang kuwentang tao, wala kang prinsipyo. Prinsipyo mo kasi sa negosyo niyo, eh. Alam ko iniipit na kayo ni Lisa Marcos sa project niyo Waterfront Reclamation Bay. Diyan sa Manila Bay. 30 million kada araw ang nalulugi, pagkalugi ninyo dahil sa hindi natutuloy-tuloy ang proyekto sa Manila Bay, sa reclamation project ninyo. Yan po. So, ngayon, let us see kung ano ang meron. Hanap ka tayo ng ano, hanap ng front reclamation project, Manila Bay. Ito, waterfront. Grabe ma-project nila dito. Ano ba yun? Ito pala. So, Waterfront Philippine Hotel, ayan ang mayroon silang, ano, Manila Bay Reclamation area ng ano, waterfront, Gatchalian. So, ito po ang dahilan kung bakit kapituko si Gatchalian sa kabilang grupo, sa grupo na Makamarcos. Kaya tinagurian sila ni Alan Peter Cayetano na Senate of Malacanang. Sila ni Alan Peter Cayetano ay tawag na sa kanila ay Senate of the Philippines. So, naimbang gabi kada kayo amin. May Sara bumimit. Attorney, sana matulungan mo si Attorney Baligod and the 18 Marine support from Basilan, Attorney. Okay. Yes, I will really support Attorney Baligod kaya nagbablog ako ng ganito. Totoo po ang ipinaglalaban ng mga 18 Marines. Ako lang po ay tinatawagan ko lang, nananawagan lang ako sa kaibigan ko na si Zerks Adventure. Bakit yung nagsalita siya nag-post, pabiro man o ano, parang pangit tingnan. Sabi niya kung magsalita yung mga 18 Marines ay tunog Bisaya. Pangit naman yan.
lahi na yan ang pinag-uusapan? Akala ko ba Pilipino tayo lahat? Search, pinapakiusap ko lang sa iyo, huwag mo na ulitin yun. Ganun lang po ang sa aking pakiusap sa iyo. Mag-criticize ka, wala pong problema yan. Pero huwag ka na gumalaw, huwag kang kumalabit sa usapin ng lahi. Dahil daw ay mga parang pinaparating mo dahil mga Bisaya ay kargador. Dahil maraming kargador sa Bisaya, ikaw naman Tulpo, nilalait mo mga kargador, lahing kargador. Punyeta ka. Mag-unsubscribe na lahat ng kargador kay Tulpo. Tinawag pa ninyo na basurero. Mag-unsubscribe na kayo kay Claire Castro tsaka kay Tulpo. Lahat po ng panlalait at panliliit ang ginagawa niyo. Issue for issue lang tayo. Huwag yung gagalawin mo, gagalaw ka pa sa lahi. Issue for issue lang tayo. So ngayon, ito po ang katotohanan. Ang katotohanan po ay ang nagdidelikado po kasi na lulugi 30 milyon kada araw ang water plant. Nalulugi sila dahil po sa parang suspendido at ang operation nila pag-reclaim. At pinatigil, no? Pero kaya, ang kapalit niyan, ipagpatuloy ang reclamation project ng water plant, kapalit yan ng pagkampi ni Gatchalian sa kabilang grupo at i-impeach nila si Sara Duterte at tabunan nila ang mga trilyon na pagdanakaw sa flood control project. Ang tawag sa kanila ni Attorney Operario na siyang president ng Bataan IBP ay mga laki, Malacanang laki. Okay, pakinggan mo muna siguro natin si Attorney Operario. Na taga Bataan, si Attorney Operario, presidente ng Bataan Integrated Bar of the Philippines. Nito mga senador na ito na sila ay ginagawang utusan lamang ng nasa Malacanang, na sila ay parang mga lakis lang, ibig sabihin mga amboy, yung mga atchoy lang, mga aid, mga alalay, mga dakilang julalay na lang sila ng mga taga Malacanang. And this contributes dito sa kaguluhan na meron sa Senado because there are forces outside of the Senate that are trying to dictate the outcome of the power play and the politics inside the Senate. Makikita nyo yan ngayon sa kasalukuyan. Tingnan nyo sino yung mga nagre-raid doon sa Senado, sino yung mga pumipigil ngayon sa mga testigo. Ayaw na ni John Vic siguro na siya yung nandoon at nasasaktan siya. Kaya nagpadala na ng mga pulis. Ayun naman ang pumipigil doon sa mga 18 Marines na gusto sanang mag-testify. At lahat ng mga kaguluhan na ito hindi dapat naapektuhan ng mga empleyado ng Senado sapagkat sila ay mga public servants, mga civil service eligible po itong mga ito. Pero sila ang ibinabala sa kanyon nitong mga senador na ito at ginagawang mga instrumento ng pananakot at sila mismo ay tinatakot na kung hindi sila susunod sa kanilang mga agustuhan ay kung ano-ano mga gagawin sa kanila. Hindi makatarungan ito. Pero ang hindi mas makatarungan ito, ang tila katahimikan din ng mainstream media na i-cover ito. Nakita ko nag-post ang ilang media outfit tungkol dito. Yung isa, parang yung statement lang, ipinost lang. Yung isa, ginawan pa nga ng reel. Paano mo babasahin yung kung yan ay real? Talagang they made it to look very insignificant as possible. Ni walang kinausap ng mga empleyado ng Senado para makapagpahayag ng kanilang tunay na saloobin tungkol dito.
I, as a former employee of the Senate, I stand with my colleagues there sa Senado. Nauunawaan ko ang inyong mga sentimiento. At ito ay dapat maintindihan ng taong bayan sa kasalukuyan. Hindi lahat ng nasa Senado na yan ay may political inclination. Ang karamihan sa kanila dyan ay nais lamang magsipagtrabaho, magsipaglingkod because they are honest and good public servants. Okay, mamaya, balik kita, Attorney Operario. Sige, ngayon, ilabas mo na natin itong na Onshabi na Manila Bay Reclamation Project ng Waterfront Hotel. Di ba may Waterfront Hotel sa Cebu? Ito rin pong Waterfront Hotel na project ng tatay ni Win Gatchalian. Na mga plastic king kasi ito eh. Hindi kayo mga plastic. Kaya naging plastic king, yung mga plastic. O ito, pakinggan natin itong yung tinatawag na Manila Bay Reclamation Project. Sa likod lamang ito nagsimula sa likod ng Quirino Grandstand sa Luneta, papunta sa South Harbor. Yan po ang project niya. Tapos after South Harbor, papunta sa Nabutas, yun naman ang project ni Ramon Ang. So, yan ata ang kay Ramon Ang naman, ang tinatagurian na pinaka-biggest Manila Bay Reclamation Project. Pero nakasama na 35 billion pesos itong proyekto nila ni reclamation project nila ng pamilya Gatchalian. So, tingnan ninyo. Ito po ang dahilan kung bakit hawak sa liig si Win Gatchalian ni Lisa Araneta Marcos para ma-convict si Sara at para itago ang pagnanakaw sa basura. Namamahala ang US Embassy sa Manila Waterfront Reclamation Project sa Manila Bay. Ang kumukontra kasi US Embassy. Kaya kinakabahan ang mga Gatchalian. Ang US Embassy kasi ang kumukontra. Biro mo, sa likod mismo ng US Embassy ito. Pakinggan natin. Ayon sa embahada, ang dredging contractor ng proyekto ay ang First China Highways na subsidiary ng China Communications Construction Company o CCCC. Ang CCCC rin umano ang nasa likod ng paggawa ng mga artificial island ng China sa West Philippine Sea. I think that Philippines in particular should be concerned about the involvement of CCCC on this project. This is a company that's been blacklisted specifically for illegal reclamation activities in the Philippine EEZ. Sabi naman ng Philippine Reclamation Authority, nakapasa sa standards ng gobyerno ng nasabing contractor kaya pinahintulutan ng operasyon sa bansa noong 2022. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Chinese Embassy, gayon din ang Manila City Government na may hawak ng proyekto. Sa naturang reclamation project, mahigit 300 hektarya ang tatambakan ng lupa sa Manila Bay para maging residential, tourism at business area. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang... Okay, so wala na yan. Ang ibig sabihin yan, yan po ang pinaka-very shortcut na dahilan kung bakit kapito ko ito si Win Gatchalian at ibinibenta niya na yung kanyang prinsipyo. Hindi na siya yung dating Win Gatchalian. Ito na si Win Gatchalian na negosyante ng pagkakuan sa kanya. So ito nga silang tinatawag nila sarili nila na majority bloc. At bakit nila pinipilit si Joel Villanueva na lilipat sa kanila o ang iba pa? So, ibig sabihin, simple lang po ito. Kung talagang fair kayo at kung talagang wala kayong maitim na balak, hayaan lang ni Marcos ang Senado mag-away-away. Pero ang ginagawa, nakikisali pa. Pati yung awayan, halata ka nakakonekta ito sa katauhan ng mga 18 Marines na tinatawag ng iba na mga kung magsalita daw, tunog Bisaya. Ang daming Ilocano roon magsalita. Hindi tawag nyo tunog Bisaya para i-connect nyo kay Duterte. Pangit naman, no? Yun, yung magkakalabit tayo sa mga lahi. Labanan, huwag kayo kakalabit sa lahi.
kundi mag-argumento po kayo na gamit ninyo ang kaganapan o pagyayari at saka ilagay ninyo ang inyong rason base naman po sa batas. Matuto po tayong lumaban sa batas, para sa batas at para sa katarungan, because the only way to the truth is, the only way to justice is truth and law. Pag binali mo ng law, kagaya kay Erwin Tulfo, bend the law, hindi ka na makakarating sa usapin sa justice. O tingnan mo, tingnan natin itong pinagmamayabang nila. Ito po ay tinatawag na usurpation of power. Usurpation of power ang ginagawa nila ng grupo nila ni Tuta Soto, ni Ping Lacson, ni Win Gatchalian, ni Risa Hontiveros, ni Kiko Pangilinan, si Mig Zubiri, si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, at saka si Bam Aquino, si Lito Lapid, si Chis Escudero, at saka si GB Ejercito na nagtatraidor sa kanyang kapatid. Ang pangkumpleto sa majority lang maging 13 sila, si BBM. Pangarap nyo talaga maging 13. Bakit kailangan lang magiging pangarap maging 13? Kasi kailangan po ng 13 para makuha ng Senate Presidency. Tanong, bakit gusto nila makuha Senate Presidency? Kasi ang tanging control nila, kung makuha nila yon, at para ang Senate President ang magpapatakbo ng impeachment trial. Ganun lamang po ang kanilang takbo dyan. Pero ito ngayon, bakit naman si Win Gatchalian ay kapituko? Wala siya mga rason. Alam niya mga mali-mali ang kanilang pinapatungan. Kapituko siya, number 1, dahil nga ang gusto niya ay papatapusin na yung waterfront na Reclamation Bay na project ng Manila City Government at ng Gatchalian family. Aabot yan mula sa Quirino Crystal papunta sa South Harbor. O yan, si Arturo Flores Vidal, na-disbar dahil baluktot ang katwiran. Hindi po. Hindi po yan. Sa pakikipaglaban ko, napagamit lang ako ng Facebook at napamura, kaya ako dinisbar. Arturo Flores Vidal. Lahat man tayo po may emosyon. Kita mo si Rapi Tulfo nga mambubugbog pa, mangingwilyo pa, mang-aristo. Mas hindi ang kanyang emosyon kumpara sa akin. Ibig sabihin, kung dinisbar ako dahil sa emosyon ko, with more reason na kung abogado na si Erwin ay dapat ipadisbar na yan. So ito po yung totoo. Kahit nga sinasagot ko kayo, kahit mga kayo, kahit yung normally siguro sarado lang mata nyo sa ebidensya. Hindi nyo kinikilala yung mga ebidensya na pinapakita ng mga Marines. So, ito po ang dahilan. So ngayon ang tanong, namimilit pa ba sila? At bakit sila namimilit? Kasi may problema talaga sila. Illegal po kasi mananatiling illegal ang kanilang pwesto. Kahit na sabihin pa nila na nagmamayabang sila, Senate Pro Tempore, ako po si Win Gatchalian at acting Senate President, hanggang salita lang po yan. Bakit? Sa kabila, sa likod nito natatakot sila. Kahit nga si Bendalo si Erwin Tulfo, una inanunsyo niya na hearing ng Blue Ribbon Committee. Pagdating doon, sinabi sa kanila ni Attorney Kiko Pangilinan, hindi po natin pwede tawaging public hearing to. Naisip kasi ni Kiko Pangilinan na baka makulong silang lahat sa tinatawag na usurpation of power. Usurpation of authority. Kaya tinawag na lang niya na committee meeting, hindi committee hearing. Ganon ang nangyari. So, naintindihan na ninyo? Hanggang ngayon po na nag-uusap tayo, ano na lang yan? Kumbaga, dinaan lang sa lakas na sila ang kuno
ay lehitimo, pero hindi naman. Mananatili po kasi sa 13 boto ang kailanganin para mailagay ang presidente ng Senate. At para ganon din, 13 din ang boto na kailangan minimum para mailagay mo ang Senate pro tempore. Therefore, ang position ni Win Gatchalian na Senate pro tempore ay mali. Ang tawag sa kanya ay usurper. Land grabber, kung sa land grabber sa lupa mangagaw. Ganon po yun, parang nananakop na walang katwiran. Ganon din po yung bago nilang Secretary General na si Bantog. Kaya si Bantog, hindi nag-exercise na takot. Abogado kasi. Alam niya na ang secretary pa rin siya ngayon, yung Secretary General na hinalal nila ni Alan Peter Cayetano. At saka sinong pumalit kay Sinong pumalit kay Aplaska? Si Aplaska pa rin po hindi pwedeng palitan kasi siya ay hinalal ng officer siya ng Senate. At dahil hinalal siya ng Senate action yun. At yan din ang dahilan dahil Senate action, hindi pwedeng makisawsaw at makialam ang ombudsman na suspindihin nila si Aplaska, si Mau Aplaska, General Mau Aplaska. So ngayon, bakit hindi pwedeng tanggalin ng ombudsman si Sergeant at Arms? Ang sagot, makikita mo po sa Section 10. Section 10, Rules of the Senate, na nagsasabi ang mga opisyal na nahalal sa Senado, Senate President, Senate Pro Tempore, Secretary General, at Sergeant at Arms ay matatanggal mo lamang sa kanilang pwesto kung mahalal ang bagong kahalili nila. Kung halal ang kahalili nila. O di kaya, yun lang ang paraan. So hindi siya pwedeng suspindihin. Walang authority ang ombudsman na magsuspindi sa Sergeant at Arms. Okay? Senate action kasi yun eh. Hindi yun action lang ng isang senador, kundi lahat sila. So ngayon, knowing that, ilihitimo ka na Senate Pro Tempore Sir Win Gatchalian. Kahit na ilihitimo ka, binayaran ninyo yung mga luminaries ko, kasama na si Antonio Carpio, kung sino-sino pa, mga loadings, para lamang magsalita, pati IBP binayaran para magsalita na legal ang pagkiklaim ni Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore. At diniklara nila na bakante ang opisina ng Senate. Talagang bakante, sabi nila. O ngayon, umamin sila na hindi sila pwede maghalal ng Senate President. Inamin nila. Bakit? Paano nila inamin? Kasi naghalal sila, Senate Pro Tempore lang. Yan ang ginawa nila. So ngayon, kung inamin nila na dapat 13 ang boto kailanganin para maging Senate President, ay para na rin nilang inamin na ang boto na kakailanganin para mahalal ang Senate Pro Tempore, ang Secretary General at ang Sergeant at Arms ay 13 din. Bakit? Nakasaad po kasi sa Section 16, Paragraph 1 ng ating 1987 Constitution na the Senate shall elect its Senate President by the majority of all members of the Senate. So ano ang majority ng all members? Ang all members nila 24. So hatiin mo 12 plus 1, dapat 13 ang minimum na bubuto sa Senate President para magiging Senate President. Si Cayetano ay naging Senate President nung dumating si Bato at ibinoto siya ng 13 na senators.
Nang naboto siya ng 13 senators, nakuha na ngayon ang pagiging Senate President. At dahil nakasaad sa Section 10 na ang Senate President, Senate Pro Tempore, ang Senate Sergeant at Arms at ang Senate Secretary ay matatanggal lamang kung mayroon ng kahalili at ang kahalili ay dapat mahalal ng 13 minimum na senador. Saka pa lamang sila pwede tanggalin. So ngayon, nag-usap tayo, hindi pa sila natatanggal kasi wala pa pong nahalal na 13 ang boto. So ngayon, nang agaw lang, nangahas lang nangahas lang ito sila ni Win Gatchalian. At pinangangalandakan nila na yung 12 ay majority na raw. At ang kanilang argumento, dahil daw wala si Bato nagtatago at nasa kulungan naman si Jinggoy. Sa kanila, dapat hindi daw ibilang sa pagkwenta ng majority ang katotohanan na nabilanggo ang isang senador at tumatakbo o nagtatago ang isa pang senador. Mali. Wala pong batas sa konstitusyon at sa ibang batas man na nagsasabi na matatanggal pagka-senador ang isang kinasuhan na nakakulong na hindi pa naman sentensyado o ang isang senador na nagtatago hindi pa naman sentensyado. So wala pong batas nagsasabi na gano'n na hindi na sila magiging senador. At dahil walang batas, bibilangin po rin sila as part of all members of the Senate, not 24. So dahil so 13 ang minimum na boto na kailanganin para magiging Senate President or Senate Pro Tempore o Senate Secretary o di kaya Sergeant at Arms ang mga hinalal. See? Very simple. Ngayon, gusto nila, meron silang kinakapitan na hindi po pwedeng gagamitin na isang dahilan. Ano yun? Avellino Doctrine. Avellino versus Mariano Cuenco case. Jose Avellino. Si Jose Avellino, panahon ng 1949, noong February 1949 ay siya po yung Senate President. Tapos, bago mag-session sa araw na yun, ay nalaman niya na nag-apply si Senator Lorenzo Tañada ng Nacionalista Party para magkaroon ng privilege speech. Ang privilege speech niya ay binasa, tinitira si Avellino. So, dahil sa galit ni Avellino, dimiskarte. May session dapat kasi kung umupo siya, mapersa siya na makinig sa privilege speech na tira laban sa kanya. Kaya ang ginagawa niya ay imbis na alas 10 ng umaga magsimula ang session, ay minabuti niya na pumasok sa session hall sa kanyang rostrum na alas 11:35. At dahil sa alas 11:35, pagbukas pa lang ang normal kagad, the Senate President calls the session to order. Pagtapos niyan, tatayo kagad yung majority leader. Sasabihin niya, majority leader, sabi niya, Mr. President, may I move? Ang unang-una yan, may I move to approve to call the rule of the members to know who are present. Yan. So, ngayon, tatagal yan. Abutin niya mga 15 to 20 minutes. So, ngayon, pagkatapos na ma-call, malaman kung sinong absent, sinong present, makikita mo kung ang pag-usapan lamang nila ay pagsasagawa o pagdidebate sa batas, o kung ano man ang iba, resolution, ay sapat na ang majority kung ilan ang present. Sa panahon na yun, ang present ay 20 lamang. Wala po si Senator Confessor, nasa Amerika. Wala rin po si Senator
Vicente Soto Sr. na lulo ni Tuta Soto. So, 20 ang ininbook nila. So, ngayon, anyway, nung pagkatapos ng mga pag-call to order ni Senator, President Abilino, ay nag-motion kagad ito si Senator nakakabadang kasama niya yung senador na move to read the roll call. So binasa. Nag-object ang Nationalista Party. Wag na po, wag na magbasa-basa. Diretso na tayo para ba hindi na magastos sa oras. So pagkatapos niyan, nagbutuhan kasi nag-object itong kasama ni Senator Abilino. So pag-object, pag natural lang, pag may mag-object, buto-butuhan. So natalo ngayon yung gusto na wala ng roll call. Next, kasunod, ay nag-motion naman na kung anong motion na kung ano pang gagawin na to read the minutes to approve the minutes of the last hearing, a session. So nag-move naman na i-dispense na ang reading of the minutes and approve immediately. Ang nangyari, imbis na ganon, tumayo naman ang kakampi ni Abilino. I move to read all the minutes. Ayun, natumagal na naman. Kaya dahil kontra-kontra, nagbutuhan na naig naman ang pagbabasa. So natagaran. Naubos ngayon ang nag-alas 12 na. So alas 12 na, ang nangyari, wala nang oras. So, binang naman ni Abilino ang gavel. So, adjourn. Walang napag-usapan. Adjourn kagad. So, ngayon, umalis sila. Lahat. Lahat ng mga liberal party umalis. Ang natira yung mga nasyonalista ng 12. At ginamit nila ang pagiging minority nila, nag-appoint sila na sa kanila, at yun ang hinalal nila na magiging presiding acting Senate President. Yan si Mariano Cuenco, ginawa ng acting. So ginawa, nagsimula ng sesyon at pinabasa kay Senator Lorenzo Tañada ang kanyang privilege speech laban kay Jose Abilino. Inatuloy. So ngayon, humabol ngayon si Abilino sa Supreme Court. So March, ibig sabihin 1 month lang ha. February, nangyari ang awayan. March, may decision ng Supreme Court. Anong decision ng Supreme Court noon? 1949. Sabi niya, hindi kami makialam. Binabasura namin ang kaso, ang petition dahil hindi kami makikialam. Dahil ang tanong kung sino dapat ang Senate President ay Senado lamang ang pwedeng magsumagot yan. Hindi kami pwede makialam. Titingnan mo ngayon ang probeso ng 1935 Constitution patungkol sa Senate President, Section 10, Article 6, nagsasabi, ang Senado ay mamimili ng kanyang Senate President. Tapos, yun lang. Walang sinabi kung ano ang majority. Wala. Ngayon, kung ikumpara mo sa 1987 Constitution, precisely, yung gumawa ng bagong Constitution ay iniwasan na nila mangyari yung magulo na sistema. Kaya para klaro, nilagay po to be elected by the majority of all the members of the Senate. So ang all members ay 24. Majority is 13. Kaya ganun po ang pinanghawakan nila ni Alan Peter Cayetano. Ngayon, nahalal sila. Panahon ni Bato. Nung matapos lamanan, lumayas na naman si Bato. Nawala na naman. Nakuha, at least, important is nakuha na nila. Ngayon, ang tanong naman dyan, hanggang kailan si Alan Peter mananatili bilang Senate President? Ang sagot, makikita mo sa Section 10 ng Rules of the Senate na nagsasabi, ang Senate President, ang pro tempore, ang Secretary, at ang Sergeant at Arms ay matanggal lamang kung mahalal na ang kanilang kapalit. At ano naman ngayon ang kailangan na boto para maghalal? Minimum of 13 pa rin. So dahil sila ay 12 lamang sila ni Win Gatchalian, naghalalan sila na 12 lang, hindi tinatanggap
ngayon ni Alan Peter Cayetano. Ganun lamang po ang kwento. So, ibig sabihin, sa mata ni Alan Peter Cayetano, illegal yan. Hindi ka pwede magiging umakto. Kaya, natakot din sila sa banta ni Alan Peter Cayetano. Ang ginawa nila doon sa tinatawag na Blue Ribbon hearing ni Tulfo ay tinawag nila na committee meeting. Natatakot sila. So, isa lang po ang pakay ni bakit ang kapal ng mukha ni Win Gatchalian. Saan siya humihiram ng kapal ng mukha? Doon po siya humihiram ng kapal ng mukha sa proyekto ng tatay ng pamilya Gatchalian sa pagpapagawa ng reclamation project at gagawin nilang hotel at pabahay dyan sa harap ng Manila Hotel. Binutatabunan mo Manila Hotel? Sa harap ng mga pier sa South Harbor. Idugtong mo doon, sila project na naman nila ni Ramon Ang, San Miguel, at saka ng Nabutas. So, ganun po ang dahilan kung bakit hindi mo matibag-tibag si Win Gatchalian. Pero pinakamaganda, challenge ko sa iyo kung para mapatunayan mo na hindi ka naghabol para lamang sa proyekto ng iyong pamilya. Ang gagawin mo, sumanib ka sa grupo ni Alan Peter Cayetano kasi ayaw ni Alan Peter Cayetano sumanib sa inyo. At yan lamang ang kailangan para tumakbo na ang takbo ng impeachment. Para matuloy na ang impeachment. Para matuloy na kung ano pang ibang dapat gagawin. Yung mga dapat na isa sa batas na magbibigay ng pera para sa lahat ng mamamayan sa panahon ng krisis na ito. Naintindihan niyo po? Ganun lang po kasalama. Katika simple. Hindi niyo magagamit ang Abilino case kasi nagdesisyon ng Supreme Court sa Abilino case, basura ang kaso. So, paano mo gagamitin ang dineklara kung basura? Hindi. Nevertheless, dinismiss eh. Nevertheless, sinabi doon, hati kasi sila. Hati ang butuhan ng mga mga justices. Kalahati, ayaw tanggapin ang kaso. Kalahati, gusto tanggapin. So, kung kalahati, dismiss. So, anyway, sinabi lang sa decision na kung papiliin lamang kami, ang dapat na kilalanin na Senate President para lang maka-function, makagalaw ay ang boto ng 12 kay Mariano Cuenco. Sinabi lamang yun ng Supreme Court sa kasakali. Hindi yun part ng desisyon. At hindi na mag-apply ang desisyon na yan sa sitwasyon sa Republic, sa sitwasyon sa 1987 Constitution. Kasi sa 1987 Constitution ay nilagay na, kinlaro na kailangan majority of all the senators, which is 13. So ngayon, ang ibig niya sabihin nun, ayaw na nang gumawa ng konstitusyon na maulit pa yung pagkakamali sa 1935 Constitution. Therefore, yung majority or quorum na binigyan ng kahulugan ng Supreme Court ay hindi po mag-apply sa kasalukuyan. Hindi mag-apply sapagkat 24 ang fixed na number. Yung panahon na yun, hindi 24. May majority lang, pwede na. Kahit kung ang quorum ay 18 ang dumalo, kunin mo lang doon, magiging dapat 10 votes. Pero hindi yan. Ngayon, ito naman si Drilon, nagmamayabang. Maliban doon sa Abilino Doctrine na sinasite ni Drilon, nagmamagaling. Actually, bartap na siya, pero naggaling-galingan eh. Sabi niya daw, sa panahon niya, noong May 5, 2015, nung siya Senate President, ang 3 senador ay nasa kulungan. Si Enrile, si Jinggoy, at saka si Bong Revilla. May kasong plunder. Ang 4 ay nasa abroad. Paggamot ata o ano. So, natitira siya ngayon, 7, 25, at 24 minus 7.
So that is 17 senators lamang ang present. So kaya sa 17, may 12 sila nang umattend, so may quorum. Pero yung kaso na yan na sinasabi ni Drilon ay hindi naman inangat yan sa Supreme Court. Walang problema doon, walang issue, walang question. Kaya hindi pwede, dahil hindi yan decision Supreme Court, hindi mo yan pwede Drilon gamitin na basihan para pilitin mo si Cayetano na kilalanin si Win Gatchalian. Okay? So si Win Gatchalian ang kapituko. Nasa pwesto, nasa legal si Cayetano. Ganon po yun. So naklaro na ninyo. Dahil po yan sa negosyo na inaayawan, kinukontra ng US Embassy. Nasa likod kasi ng US Embassy ang reclamation project ng mga Gatchalian family. Yan ang katotohanan. So the only way na ma-resolve ang impasse at matuloy ang hearing ay lumipat ang isa sa kanila dapat dalawa sa kampo ni Win Gatchalian ay lumipat sa kabila sa grupo naman ni Alan Peter Cayetano. So sino ang pwede ko nakikita? Ang pwede ko nakita na lumipat ay yung kapatid ni Jinggoy. Siyempre, kadugo ni Jinggoy yan. Kausapin yan. Tulungan mo kapatid mo. After all, 3 episodes na ng programa sa radyo na executive session na hindi na uma-attend si GBRC to. Kasama ka dyan eh. Katabi niya lagi sa upuan sa programa na yan, si Jinggoy Estrada, si Remulla, si Ombudsman Boying Remulla. Ngayon hindi. Kasi kinasuhan ano kayang pakiramdam ni GBRC to? Kinasuhan ni Ombudsman ang kanyang kapatid na si Jinggoy. Nakakulong ngayon. Di ba matindi yan? So malamang lilipat yan si JB. Ang isa pang lilipat ay nakikita ko si Miguel Zubiri. Bakit? Nababahala na si Miguel Zubiri. Natatakot na. May balak pa naman siyang tumakbong gobernador ng Bukidnon. Paano siya mananalo kung ang buong Bukidnon ay galit sa kanya dahil sa kumontra sa kay Sara Duterte? Kasi lahat ng Bukidnon, 95% ng mga botante sa Bukidnon ay makasara. Kaya sa survey nga mismo ng Magdalo Party, 97% o 98% ang mga tao sa Mindanao ay puro Sara ang ibubuto. Ang ando naman sa Visayas, ang sa Cebu pinakamataas. Ang mahigit 50%. Pero kabuuan, mahigit 50% rin sa Iloilo, sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Bohol, sa Leyte, sa Samar, at saka sa Biliran. So ganun po. Sa Luzon naman po ay lamang si Sara sa Metro Manila, 54% siya. Pero sa balance of the rest of Luzon, ang boto ni Sara ay nasa 51%. Yan ang survey ng Partido Magdalo. Kanilang survey yan. So ngayon, nakikita na ninyo dito ang sitwasyon. Hanggang ngayon lang tayo. Okay, sabi ni Amalia Yumol, ano mo yung Amalia Yumol, alam ko kabalin ka. Amalia Yumol, ano mo yung client ko na si Dr. Chow Tiao Yumol. Na kliyente ko na sa mga libel, kalaban ang mayor ng Lamitan, Batacan, Basilan. Okay? So lihitimo si Alan Peter Cayetano. Kaya, pwede natin sabihin kasi tinatawag niyo si Cayetano na Kawatano. So, Team Kawatano,
versus Team Cayetano. Team Cayetano versus Team Kawatan. Ang Kawatan, grupo ni Win Gatchalian kasi kumakampi siya sa Kawatan na si si BBM. Kaya ang dapat nilang team song, Kawatan, 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 oh, Kawatan, Kawatan, ingatan ang inyong Kawatan, ingatan ang inyong Kawatan. Ay, nako. Bahala kayo kung ano sabihin ninyo, kukunti lang kayo, mas marami ang Sara. Yan lang ang problema ninyo. Kaya, sigurado ko kung bakit ang gusto naman ng BBM, mananalo sila laban kay Sara, makonvict nila para hindi na makatakbo kasi alam nila na mananalo. Ngayon, gusto niyang itago yung pagnanakaw. Kaya dapat hindi maimbestigan ang The Brave 18. Kasi ang The Brave 18 na nagsasabi talaga ng totoo. So, yan po ang pinaka-problema ninyo. So, with that, happy good evening sa inyong lahat. Hindi muna ako magtatawag sa inyo, mag-shout out ha. Ano muna kasi ang dami ninyo eh. Okay, magandang gabi po. Bayan, hindi bayad ha.